Sobrang late upload na nga itong video na 'to kasi nung December 31, 2025 pa 'to and matatapos na yung January 2026. Sayang din kaya kahit medyo awkward ako mag-voice over ay sige na lang ipo-post ko na lang siya. So ayun na nga, parang tradition na sa family namin na kapag mamimili kami for medianoche ay kompleto kami or kaming lahat yung pupunta sa bayan para mamili. Pero this time, hindi sumama yung bunso namin kasi hindi ko alam. Basta ayaw niya lang. And kapag New Year, hindi pwede na hindi buo yung family namin. Kaya yung isa kong kapatid na nagtatrabaho sa city ay umuwi siya. Naglalaan talaga ako ng budget ng panghanda namin para sa New Year's Eve kasi parang ito na rin yung pinaka celebration namin sa mga achievement na nakamit namin last year or ng buong 2025. So, bale, ito na yung third year ko na financer ng panghanda namin sa New Year. And kung dati ay yung parents natin yung bumibili ng mga panghanda and sila din yung gumagastos, pero ngayon ang fulfilling lang sa pakiramdam na tayo naman. Dito nga, kasama ko yung dalawa kong kapatid and si mama naman ay hindi namin siya kasama kasi meron din siyang mga binibili na pangtindahan. So, kami naman, meron kaming lista kaya hindi kami nahihirapan na mag-isip kung ano yung bibilhin namin kasi meron na kaming nakalista. Nakailang ikot rin nga kami dito and sa pag-iikot, meron akong nakasalubong ng mga iba't ibang kakilala like high school classmates and mga kamag-anak din. And ang ganda lang sa pakiramdam no kapag nakikita mo sila. Yung iba din kasi ay nasa ibang lugar na nagtatrabaho and kapag mga ganitong okasyon lang kayo nagkikita. Parang itong taon na yata yung may mas madami kaming handa. Well, gano'n naman 'di ba kapag habang padagdag ng padagdag yung taon, padagdag or padami ng padami din yung handa natin sa mga ganitong okasyon. So, balik kaming tatlo, nag-e-bike lang kami papuntang bayan. Tapos, si mama at si papa naman ay tricycle yung gamit nila. Balik, konti lang nga lang yung bitbit namin dito, cake lang, tapos yung buko pie. Yung mga mostly na binili namin ay nasa tricycle. And habang tinitingnan ko ngayon mga pinamili namin, ngayon ko lang din na-realize na ang konti na lang talaga ng mabibili mo sa akala mo madami kasi ang mahal na pala ng mga bilihin. Siguro ay mga 10 na rin kami nakauwi and nagpahinga lang kami and kumain ng lunch and nag-start na rin kami mag-prepare. So, bali itong kapatid ko na isa, siya yung naka-assign sa pag-decorate kasi siya yung may talent sa amin. And ako, ay yung trabaho ko lang talaga dito ay magluto ng puto kasi ito yung lang yung kaya kong gawin and maghiwa-hiwa ng mga pang-sahog kasi yun lang yung talent ko. So, ayan, bumili rin kami ng isda, ng mga karne, tapos nag-air fry din yung kapatid ko ng isang buong manok at yung puto ko na very busog. Nag-bake mac din yung kapatid ko and sayang na nga lang yan kasi hindi yan masyadong napansin nung New Year. And yung naubos talaga una ay yung cordon bleu kasi ang sarap niya. Ang pinaka nagustuhan ko lang dito ay yung rellenong bangus kaya hindi talaga siya mawawala kapag New Year's Eve. And meron din kaming buko salad, syempre, hindi yun mawawala. Meron din kaming grahams. Ayan, meron ding ubi jam na hindi na rin masyadong nagalaw. And yung mga prutas na binili namin. So, mas special din yung year na to kasi ito yung first New Year namin na andito na kami sa bago naming renovated na bahay. Itong time na to ay hindi lang siya celebration ng New Year's Eve, kundi celebration na rin siya ng mga birthdays and mga achievements na nangyari sa aming magkakapatid at pamilya ngayong taon na to. Grateful din kami na nakakapaghanda na kami ng ganito kadami, hindi kagaya ng mga nakaraang taon na sobrang hirap talaga and masaya ka na lang talaga kapag meron kayong spaghetti sa bahay. Then before New Year's Eve or before mag 12 noon ay nag-picture-picture lang kami and yun